Sa sagradong sandaling ito, minamahal na pamilya sa pananampalataya, mga kapatid kay Kristo, tayo ay nagtitipon sa ilalim ng mapagkalingang balabal ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, tagakalag ng mga buhol. Kung ang puso mo ay binibigatan ng mga buhol ng utang na hindi mabayaran, ng kawalan ng trabaho na nagdudulot ng pangamba, ng karamdamang tila walang lunas, o ng mga sigalot sa pamilya na sumisira sa kapayapaan, ikaw ay nasa tamang lugar. Marahil ang mga buhol na gumugulo sa iyo ay hindi nakikita ng mata, ang sama ng loob na matagal nang kinikimkim, ang pananampalatayang nanghihina, ang takot na bumabalot sa iyong kaluluwa, at ang pakiramdam na ikaw ay nag-iisa at naliligaw sa dilim. Huwag kang mangamba, sapagkat sa panalangin ito, buong tiwala nating iaalay sa Kanya ang lahat ng ito. Siya ang ina ng awa, na may kapangyarihang kalagin ang pinakamasalimuot na problema at pagalingin ang pinakamalalim na sugat. Bago pa man natin simulan ang ating paglalakbay sa panalangin, gawin natin ang unang hakbang ng pananampalataya bilang isang nagkakaisang komunidad. Ialay natin ang ating mga intensyon at ipahayag ang ating pagtitiwala sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba. Isulat mo ng may buong pag-asa. Mahal na Birheng tagakalag ng mga buhol, palayain mo po ang aking buhay sa lahat ng balakid. Amen. Ang bawat salitang iyong ititipa ay isang butil ng pananampalataya na inihahain natin sa paanan ng ating ina. At upang mapalakas pa ang ating buhay na tanikala ng pananalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel. Ang bawat pag-subscribe ay isang tinig na idinadagdag sa ating koro ng pagsusumamo, isang liwanag na nagpapatibay sa ating pagkakaisa bilang isang pamilya ng Diyos. Sama-sama nating iangat ang ating mga puso at hayaang ang ating mga tinig ay marinig sa langit, dala ang pag-asang walang imposible sa Diyos. Ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili. Humanap ng isang tahimik na lugar kung saan hindi ka maaabala. Huminga ng malalim. Pakawalan ang lahat ng alalahanin, pag-aalinlangan, at bigat sa dibdib. Isipin mo na ikaw ay nasa harapan mismo ng ating mahal na ina. Nararamdaman mo ang kanyang mapagmahal na presensya. Ang kanyang mga mata na puno ng habag ay nakatuon sa iyo, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Hawakan mo sa iyong isipan ang lahat ng buhol na gumugulo sa iyo, ang mga sugat ng nakaraan, ang mga pighati ng kasalukuyan, at ang mga pangamba para sa hinaharap. Ipakita mo sa Kanya ang magulo at gusot-gusot na listo ng iyong buhay, nang walang hiya o pagtatago, sa ating pagdarasal ng banal na rosaryo. Bawat ama namin at bawat aba Ginoong Maria ay magiging isang paghila ng kanyang mga daliri sa mga buhol na ito. Dahan-dahan, ngunit tiyak na kinakalag ang mga ito hanggang sa ikaw ay maging ganap na malaya. Ngayon, sama-sama nating simulan ang ating paglalakbay sa panalangin. Sa unang misteryo, pagninilayan natin ang pagsuko sa kalooban ng Diyos. Tulad ni Maria, na buong kababaang loob na tinanggap ang salita ng anghel na nagsabing, "Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong wika." Tayo rin ay inaanyayahang isuko ang ating mga plano, ang ating mga takot, at ang ating mga pinakamahigpit na buhol sa kalooban ng Ama. Itong pagsusuko ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang gawa ng pinakamalalim na pananampalataya. Isang pananampalatayang may kakayahang magbukas ng mga daan na matagal nang sarado. Kung ang iyong buhay ay tila napapalibutan ng mga pader ng imposible, kung ang mga buhol sa iyong pananalapi, trabaho, at kalusugan ay nagpapabigat sa iyong puso, ito ang sandali upang bitiwan ang lahat at magtiwala. Hayaan nating ang oo ni Maria ay maging ating sariling oo sa Diyos ngayon. Sa ngalan ng pananampalatayang ito, iaalay natin ang isang ama namin, 10 aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama. Sa bawat butil ng rosaryong ating hahawakan, isipin natin na ito ay ang kamay ni Maria na humahaplos sa ating mga gusot na buhay. Sa bawat ama namin, isinusuko natin ang ating pangangamba sa pananalapi, ang ating kawalan ng pag-asa sa paghahanap ng trabaho, ang ating pagkalito sa mga desisyon na kailangan nating gawin. Sa bawat aba Ginoong Maria,
Ipinagkakatiwala natin sa kanyang mga mapagpalang kamay ang bawat buhol. Ang buhol ng mga utang na hindi mabayaran, ang buhol ng negosyong nalulugi, ang buhol ng mga oportunidad na hindi dumarating. Hayaan nating ang bawat dasal ay maging isang banayad na paghila niya sa mga lubid na gumagapos sa atin, hanggang sa maramdaman natin ang unti-unting pagluwag at paglaya na tanging ang biyaya ng Diyos ang makapagbibigay. O mahal na ina, birheng tagakalag ng mga buhol, narito kami sa iyong harapan, dala ang mabibigat na pasanin ng aming buhay. Tingnan mo po, aming ina, ang mga buhol sa aming pananalapi na siyang pumipigil sa amin na magkaroon ng kapayapaan. Kalagin mo po ang buhol ng mga utang na nagpapahirap sa aming mga gabi at nag-aalis ng aming kagalakan. Sirain mo ang mga tanikala ng kawalan ng trabaho na gumagapos sa aming mga pamilya. Buksan mo, sa iyong makapangyarihang pamamagitan, ang mga pintuan ng biyaya, ng mga oportunidad, at ng kasaganaan na isinara ng mundo sa amin. Ikaw na ina ng banal na awa, huwag mong hayaang manatili kaming bilanggo ng kakulangan at pangamba. Ipakita mo sa amin ang landas patungo sa kalayaan sa pananalapi, upang kami ay makapaglingkod sa Diyos at sa aming kapwa ng may dignidad at buong puso. Ipinapanalangin din namin, aming ina, ang mga hindi nakikitang buhol na kaakibat ng aming mga suliraning material, ang buhol ng kahihiyan dahil sa aming kalagayan, ang buhol ng inggit sa mga mas nakakaangat sa buhay, ang buhol ng takot na baka hindi namin matugunan ang pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay, at ang buhol ng panghihina ng pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok. Alisin mo ang lahat ng ito sa aming mga puso. Palitan mo ang aming pagkabalisa ng banal na pagtitiwala, ang aming kawalan ng pag-asa ng matatag na pananampalataya, at ang aming kalungkutan ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyong anak na si Jesus. Tinatanggap namin ang iyong tulong, o aming Reyna, at dahil sa aming pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, buong puso kaming nagpupuri, luwalhati sa Ama, noon sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikalawang misteryo ng ating banal na rosaryo, pagninilayan natin ang Magnificat bilang isang espiritual na sandata laban sa kasamaan. Ang awit ng papuri ni Maria ay hindi lamang isang simpleng salmo ng pasasalamat. Ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng tagumpay, ng kababaang loob laban sa kapalaluan, ng liwanag laban sa kadiliman, at ng kapangyarihan ng Diyos laban sa lahat ng panlilinlang ng kaaway. Sa tuwing dinarasal natin ito ng may pananampalataya, ang ating mga tinig ay nakikiisa sa kanyang banal na awit na yumanig sa pundasyon ng impyerno. Kung ang iyong kaluluwa ay ginugulo ng mga buhol ng tukso, ng mga bulong ng kawalan ng pag-asa, ng takot na nagpaparalisado, o ng mga hindi nakikitang gapos na pumipigil sa iyong espiritual na pag-unlad, ito ang sandali upang gamitin ang sandata ng papuri. Hayaan nating ang bawat salita ay maging isang matalim na espada na pumuputol sa lahat ng masasamang impluensya sa ating buhay. Para sa misteryong ito ng paglaya, buong puso nating iaalay ang isang Ama namin at 10 Aba Hinoong Maria. Sa bawat pagbigkas ng Kon Ama namin, itinatatwa natin ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman at buong tapang na ipinapahayag na si Hesukristo lamang ang ating Panginoon at Hari. Ito ang ating panunumpa ng katapatan sa kaharian ng langit, na siyang sumisira sa anumang kasunduan sa kasamaan, sinadyaman o hindi. At sa bawat abag Ginoong Maria, isipin natin na tayo ay naghahagis ng banal na liwanag na bumubulag sa kaaway at sumisira sa kanyang mga gawa. Ang bawat panalangin ay nagiging isang malakas na martilyo na dumudurog sa mga tanikala ng kasalanan, ng mga adiksyon, at ng mga masasamang gawi na matagal nang gumagapos sa atin. Huwag tayong mag-alinlangan, sapagkat kapag kasama natin si Maria sa pakikipaglaban, ang tagumpay ay laging tiyak na sa atin. O Maria, aming ina at reyna ng mga anghel, ikaw na sa simula pa lamang ay itinalaga upang durugin ang ulo ng ahas. Isinasamo namin sa iyo, pakinggan mo ang aming panaghoy. Kalagin mo, aming ina, ang buhol ng takot na nagpaparalisa sa aming pananampalataya at pumipigil sa aming paglakad patungo sa kalooban ng Diyos.
Kalagin mo ang buhol ng matinding pagkabalisa at pag-aalala na nagnanakaw ng aming kapayapaan sa gabi at nagpapalabo sa aming pag-asa sa umaga. Kalagin mo ang buhol ng kasalanan at paulit-ulit na pagkakasala na bumibigat sa aming konsensya at naglalayo sa amin sa yakap ng maawaing Ama. Putulin mo ang mga gapos ng negatibong pag-iisip, ng walang tigil na paghuhusga sa sarili, at ng lahat ng kasinungalingang ibinubulong ng kaaway sa aming mga isipan upang kami ay manatiling bilanggo. Wasakin mo, o makapangyarihang Birhen, ang lahat ng patibong ng demonyo na maingat na inihanda para sa aming pagbagsak at pagkasira. Sirain mo ang mga buhol ng masasamang impluensya, ng mga relasyong nakalalason sa aming kaluluwa, at ng mga bisyong sumisira sa aming katawan na templo ng Espiritu Santo. Palayain mo kami sa anumang uri ng espiritual na pang-aapi, panunukso o panlilinlang na nagpapahirap sa amin at sa aming mga pamilya. Takpan mo kami ng iyong banal at kalinis-linisang balabal, o aming ina, upang ang mga nag-aapoy na palaso ng kaaway ay hindi kailanman makatama sa amin. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, kami ay nagiging malakas, matatag, at ligtas. Buong tiwala kaming nagpapasakop sa iyong pagkalinga at buong galak na nagpupuri, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikatlong misteryo, pagninilayan natin ang paghilom ng panloob na kapayapaan sa puso. Isipin natin ang mahal na Birhen na may hawak na kandila sa gitna ng isang unos. Ang kanyang liwanag ay hindi kailanman namamatay. Ganyan din ang kapayapaan na nais niyang ibigay sa atin. Isang kapayapaang hindi nakasalalay sa mga panlabas na pangyayari, kundi nagmumula sa isang pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Kung ang iyong puso ay binabagabag ng mga buhol ng panghihina ng pananampalataya, kung ang iyong kaluluwa ay tila isang disyerto na uhaw sa presensya ng Diyos, o kung ang ingay ng mundo ay humahadlang sa iyo na marinig ang kanyang banayad na tinig, ito ang misteryo para sa iyo. Hinihiling natin ngayon ang isang agarang himala, ang himala ng isang pusong payapa sa gitna ng kaguluhan, isang pananampalatayang muling nag-aalab, at isang kaluluwang marunong magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Sa pamamagitan ng isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria, buong kababaang loob nating idudulog ang ating mga sirang puso sa ating ina. Sa bawat butil, isinasamo natin sa kanya na kalagi ng buhol ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa ating mga isipan. Ipinagkakatiwala natin sa kanya ang mga gabi na hindi tayo makatulog dahil sa bigat ng dibdib, ang mga araw na tila walang kulay at walang patutunguhan. Sa bawat panalangin, hinihiling natin sa kanya na pawiin ang apoy ng galit, ang laso ng pagkainggit, at ang lamig ng kalungkutan na nananahan sa ating kalooban. Hayaan nating ang bawat Aba Ginoong Maria ay maging isang patak ng banal na langis na humihilom sa mga sugat ng ating damdamin, nagpapanumbalik ng kagalakan at nag-aayos sa mga gusot ng ating panloob na mundo hanggang sa ang kapayapaan ni Kristo ay muling maghari sa ating mga puso. O mahal na Birheng tagakalag ng mga buhol, ina ng kapayapaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kalagin mo po ang masalimuot na buhol ng aming nanghihinang pananampalataya. Palakasin mo ito upang maging matatag na parang bato sa gitna ng unos. Alisin mo ang buhol ng pag-aalinlangan na naglalayo sa amin sa pagtitiwala sa walang hanggang kabutihan ng Diyos. Patahimikin mo, aming ina, ang bagabag sa aming kalooban at palitan mo ito ng isang kapayapaang hindi kayang unawain ng mundo. Turuan mo kaming magpasalamat sa lahat ng biyaya, malaki man o maliit, at hanapin ang presensya ng Diyos sa bawat sandali ng aming buhay. Ipagkaloob mo sa amin ang himala ng isang pusong payapa, masaya, at laging handang magpuri sa Kanya. Buong pag-asa kaming nagtitiwala sa iyong tulong, at sa liwanag ng biyayang ito, kami ay nagpupuri, luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ika-4 na misteryo, tayo ay tumatayo sa paanan ng krus kasama ang ating ina,
upang pagnilayan ay ang pagpapatawad na nagpapalaya. Dito, nasasaksihan natin ang pinakamatinding sakit na maaaring maranasan ng isang ina. Ngunit sa halip na isumpa ang mundo, si Maria ay nanatiling nakatayo. Tinatanggap ang kalooban ng Ama at nagiging kanlungan para sa atin. Dito sa paanan ng krus, ang pinakamasakit na buhol ay kinakalag. Ang buhol ng sama ng loob, ng galit, at ng kawalan ng kakayahang magpatawad. Kung mayroong isang tao sa iyong buhay na nagdulot sa iyo ng malalim na sugat, kung ikaw ay binibigatan ng pasanin ng hinanakit, o kung hindi mo mapatawad ang iyong sarili sa mga pagkakamali ng nakaraan, ngayon ang sandali upang ialay ang lahat ng iyan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kalayaan. Hayaan nating gabayan tayo ni Maria sa mahirap ngunit nagpapalayang landas na ito. Kahuling at ikalimang misteryo, pagninilayan natin ang karunungan mula sa senakulo. Isipin natin si Maria, kasama ang mga apostol sa silid sa itaas, tahimik na nananalangin at naghihintay sa pangako ng Ama, ang pagdating ng Espiritu Santo. Sa sandaling iyon ng paghihintay, si Maria ang naging puso ng unang simbahan, ang haligi ng pananampalataya na nagpalakas sa mga alagad. Kung ang iyong kaluluwa ay nalilito, kung hindi mo marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng iyong mga problema, o kung kailangan mo ng banal na karunungan upang makagawa ng tamang desisyon, ito ang misteryo para sa iyo. Hinihiling natin ngayon ang pagbuhos ng Espiritu Santo sa ating buhay upang bigyan tayo ng lakas, liwanag, at malinaw na direksyon. Hayaan nating ang kapayapaan ng senakulo ay manahan sa ating mga puso upang marinig natin ang kanyang mga bulong. Para sa misteryong ito ng banal na paggabay, iaalay natin ang isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria. Sa bawat dasal, isinasamo natin, Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng iyong mga tapat. Hilingin natin kay Maria na tulungan tayong ihanda ang ating mga puso upang maging karapat-dapat na tahanan para sa banal na Espiritu. Sa bawat Aba Ginoong Maria, kalagin nawa niya ang buhol ng pagkalito na bumabalot sa ating isipan, ang buhol ng katigasan ng ulo na pumipigil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang buhol ng kawalan ng direksyon na naglalagay sa atin sa alanganin. Hayaan nating ang kanyang pamamagitan ay magbukas ng ating mga kaluluwa upang matanggap ang 7 regalo ng Espiritu Santo: karunungan, pangunawa, payo, kalakasan, kaalaman, kabanalan, at banal na pagkatakot sa Diyos, upang tayo ay makalakad ng may tiwala at kaliwanagan. O aking ina, aking reyna, mahal na birheng tagakalag ng mga buhol, matapos naming lakbayin ang mga misteryo ng banal na rosaryo, narito kami ngayon sa iyong paanan, handang isuko ang lahat sa iyo. Sa pamamagitan ng panalangin ito, buong kababaang loob kong itinatalaga ang aking sarili sa iyo. O aking ina, bilang patunay ng aking taimtim na pagmamahal, iniaalay ko sa iyo ngayong araw na ito ang aking mga mata, upang makita ko ang kabutihan sa lahat. Iniaalay ko sa iyo ang aking mga tainga, upang marinig ko ang tawag ng Diyos. Iniaalay ko sa iyo ang aking bibig, upang magamit ko ito sa pagpupuri at pagpapahayag ng katotohanan. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso, upang mapuno ito ng pag-ibig na tulad ng sa iyo. Hawakan mo ang aking mga kamay, mahal na ina, at huwag mo akong bibitiwan. Takpan mo ako ng iyong banal na balabal bilang aking proteksyon. Kapag ako ay nadarapa, akayin mo ako sa iyong mga bisig. Ikaw ang aking kanlungan at lakas. Sa iyong walang hanggang pagkalinga, kami ay lumalapit at nagpupuri. Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Salamat po aming Ina sa pakikinig sa aming mga hinaing. Salamat sa mga biyayang natanggap na namin
at sa mga himalang ngayon pa lamang ay nagsisimula ng mamukadkad sa aming buhay. Pinaninibago namin ang aming pagtitiwala sa iyo, sapagkat alam naming hindi mo kami kailanman pinababayaan. Ikaw ang tala sa madilim na gabi, ang pag-asa sa gitna ng kawalan, at ang ina na laging naghihintay ng may bukas na mga bisig. Ang ating paglalakbay sa panalangin ay nagtatapos dito sa ngayon, ngunit ang ating ugnayan bilang isang pamilya sa pananampalataya ay lalo pang tumitibay. Kung ang panalangin ito ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso, isabuhay mo ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa isang kaibigan, kapamilya, o sino mang alam mong binibigatan ng mga buhol sa buhay. Huwag mong sarilinin ang biyayang ito. Ipagpatuloy natin ang ating buhay na tanikala ng pananalangin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng iyong mga personal na intensyon, pasasalamat, at mga patotoo sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ay isang panibagong mitsa ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, mag-subscribe ka na upang mapalakas pa ang ating samahan sa pananalangin. Mayroon pa kaming ibang makapangyarihang mga panalangin sa aming channel na handang gumabay sa iyo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Naway ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manatili sa iyo, ngayon at magpakailanman. Amen.